upang mag-aral, Panginoon, ng iyong banal na salita. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ay dakila sa lahat ng pagkakataon, Ama. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat buhay na dinala mo sa oras na to. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo kaming linisin, hugasan ang aming mga puso, Panginoon. Pagkalooban kami ng malinis na puso, mabuting motibo, Panginoon, sa aming mga pag-aaralan. At tumanim, Panginoon, patuloy mong buksan ang aming spiritual heart, yung isip namin, yung mind namin, yung puso namin, Panginoon, sa mga pag-aaralan namin ngayong araw na to. Panginoon, na maging kasangkapan mo lang ako, Panginoon, at ikaw ang makita sa aking buhay. Ikaw palagi ang maparangalan, Panginoon. Pagkalooban niyo nga po ako, Ama, ng karunungan na sa iyo nagmumula, sapagkat, Ama, inaamin ko po na apart from you, Panginoon, hindi ko po kayang magpahayag ng sarili ko lang nakaunawaan. Kaya naman, O Diyos, patuloy mo akong samahan sa pagpapahayag, Panginoon Lord, at ikaw ang maglangis ng aking mga labi, Panginoon, at makita, Panginoon, hindi ang aking kahinaan, kundi ang kalakasan na ipinagkakaloob mo sa akin, Panginoon, sampu ng aking mga kapatid sa loob ng gawaing ito, Panginoon. At sinasawat ko rin ang atake ng kaaway, anuman, Panginoon, ng hindrance, sa signal, Panginoon Lord. Hallelujah, Lord. Ngayon pa lang, Panginoon, kine-claim na namin ang victory ng gawain ng SFC Morning Prayer. Maraming salamat po sa bawat buhay ng bawat isa. Dalangin ko po sa aking mga kapatid na wala pa dito, Ama, na tawagin mo po sila, Panginoon, paalala mo sa kanila ang gawaing ito, Panginoon. At dalangin ko, Ama, sa mapagpalang kamay mo, Panginoon, inilalagay ko, Panginoon Lord, ang matagumpay na pagpapahayag, Panginoon Lord, at ang presensya mo, Panginoon, inaanyayahan ko sa kalagitnahan ng gawaing ito, Panginoon Lord, yung presensya ng banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, Ama. Salamat po, O Diyos, sa iyo po ang lahat ng papuri, Panginoon, pagsamba, pagluwalhati sa iyong pangalan. In the mighty name of Jesus we pray. I pray, Father. Amen and amen. So, yan. So, the strength of surrender. Ano po? Yung mga kinakanta nyo sa kanina, simula sa give thanks with a grateful heart. Di ba? And now, let the weak say, I am strong. Di ba? Kasi it is different, di ba? Pag tiniisip po natin ang way ng surrendering spiritually at sa human nature. Amen? So, dito po ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa the strength of surrender. Amen? So, kung gusto po nating malaman, kung gusto nating, sabi dito, kapag ikaw gusto mong malaman kung paanong hindi ka na masasaktan, if you want to feel, sabi niya, if you want to remain, if you want to remain, kung gusto mo daw na ikaw ay laging nasasaktan, laging broken, at laging fragile, hindi pinapahalagahan, surrender to no one. Yun yung pinakatinuturo sa atin ng mensahe ngayon. Kung gusto mo na lagi kang nasasaktan, 'di ba? Kung gusto mo na lagi kang broken, kung gusto mo na lagi kang hindi pinapahalagahan, huwag kang surrender sa kahit sino. Amen? Yun yung tawag sa mga tao na kaya mo na yung sarili mo. Gusto mo, ikaw ang nagdadrive ng sarili mo. Amen? So when you hear the word surrender, it echoes through our mind. Nag-e-echo to sa ating mga isip. Maybe ang view mo katulad ng view ko dati na kapag nagso-surrender ka, kasi ako matigas po ang ulo ko ako na lang, di na ako lalayo. Kapag nagso-surrender ako noon, pakiramdam ko, I am weak. 'Di ba? 'Di ba 'yun yung dito, surrender, 'di ba, sa mga pulis, 'di ba, yung ganyan, 'di ba? Yung iba, 'di ba, hindi sila nag-gi-give up, hindi sila di nila sino-surrender sarili nila sa mga magulang natin, 'di ba? Kasi feeling natin nagiging weak tayo tuwing tayo ay nagso-surrender sa kahit sino, 'di ba? Dito sa mundong ito. Feeling natin we are defeated kapag nagso-surrender tayo. Maybe ganun din po yung inyong pananaw dati kasi ako lahat hangga't kaya ko. Dati, sige lang ako ng sige, hangga't kaya ko pa, di ba? Pag sa inuman, sa bote dati, pag inuman, hanggang umaga yan. Pag kaya ko pa, sige lang, walang surrender, di ba? Hanggang sumuka na ako, walang surrender. Yun yung ganun ako dati. Kaya, kasi pakiramdam ko, di ba, pag inawat ka sa bote, mahina ka.
'Di ba? Ala ka pala eh, ganito ka pala eh, tumbak ka pala eh, 'di ba? 'Yun yung mindset ng ano natin, no, ng mindset natin kapag tayo ay nagsusurrender. So maybe you've been forced to surrender during our unfortunate circumstances, no? Naranasan mo din na ano ka, na force ka na isurrender na. Kasi di mo na talaga kaya, 'di ba? Hindi mo na talaga kaya sa mga problema, no? Yung wala ka nang magawa, wala ka nang kahit gusto mong magbayad, 'di ba? Wala ka nang makita, wala ka nang mahiraman, wala ka nang yung ang gagawin mo na lang talaga is mapo-force ka na, sorry, I cannot. 'Di ba? I surrender. 'Di ba po? 'Di ba? Yun yung nangyayari po sa atin, no? Yung mga hindi natin ine-expect sa ating mga buhay. So what if, 'di ba? What if sabihin sa atin ng Panginoon ngayon or through by me ano, pinapasabi sa atin ng Panginoon ngayon, na po, na ito yung pinahintulot ng Lord na sabihin sa bawat isa, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan nyo, hindi ko rin kilala ang mga buhay ng bawat isa sa inyo, hindi ko alam kung anong bagay ang hindi nyo sinesurrender sa Panginoon. But what if, kapatid, no, what if I told you today that strength begin with surrender? Na hindi siya weakness. Amen? Na hindi siya defeat, na hindi ka talunan tuwing nagsusurrender ka. No? Sinasabi sa atin ngayon na pwedeng magsimula, no? The strength is the beginning of surrendering. Amen? So, a stronger, 'di ba po? A stronger woman, 'di ba? Kung gusto mo magkaroon ka ng strong na mga babae, mga lalaki, 'di ba, na personality. O kung gusto mong maging strong yung marriage mo, o yung relationship mo, kung gusto mong maging stronger, or yung business mo, 'di ba po? Yung mga bagay na hindi natin sinusurrender, no? If either relationship, marriage, 'di ba, business na talagang pinipilit mo pa ring itaas kahit 'di ba, parang talagang pa-surrender na, sige rin hangga't kaya pa, 'di ba? Or career, 'di ba po? Hangga't kaya pa. 'Di ba? Yung talagang pugnot na sinusurrender hindi mo pa rin ma-surrender. 'Di ba po? Yung ganon mga sitwasyon ng circumstances ng buhay mo ngayon, 'di ba? Or maling relasyon na hindi mo pa rin ma-surrender hanggang ngayon, may asawa ka pa ulit, may boyfriend ka pa, o 'di ba? May ka-chat ka pang iba. 'Di ba? Maling relasyon na hindi mo pa rin ma-surrender. Amen? 'Di ba po? Yung mga ugali na hindi mo pa rin ma-surrender, 'di ba? Name it, mga kapatid. Kung ano pa yung mga bagay sa buhay mo na hindi mo pa rin ma-surrender hanggang ngayon. No po? Na feeling mo kapag isinurrender mo, yun yung nagiging weakness mo or defeated mo. No po? Kaya let's talk about strength. Begin with deciding to surrender to a way of life. Na maging buhay ito sa'yo. Na yung surrendering is the beginning of our strength that exceed your understanding. Para maunawaan mo na hindi lahat ng surrendering is pagkatalo yun. Hindi lahat ng surrendering is kahinaan. Amen? So, alamin po natin kung paano tayo i-deliver ng Lord na maging kalakasan po. Na maging kalakasan natin ang atin pong pagsusurrender. No po? Kaya nga sabi dito, sabi ni Marian Williams, may kasabihan po, si Marian Williamson, sabi niya, the moment of surrender is not when your life is over. It's when it begins. Amen? So, nakikita nyo ba na posible, 'di ba? Na maging ganun yung buhay mo. Na makita mo rin yung possibility kung paano nakikita ni Marian yung buhay. No, na yung moment na nag-surrender ka, hindi yung panahon na yung buhay mo is matatapos na. Hindi yung panahon na 50-50 ka na, 'di ba? Saka ka lang magsusurrender. Na po, kasi kung iisipin mo at babaguhin mo yung mindset mo, no? Surrendering may be the beginning pa lang. No, it is the begin. No, it is the beginning ng victory mo, 'di ba? It is the beginning of your life on how you live in purpose, 'di ba? Na may connection ka, na may joy ka, 'di ba? May strength ka, no? May self-reliance ka. Amen. Kaya nga alam niyo po, 'di ba, si Jesus, siya yung Diyos na nag-demonstrate ng strength in surrender. Na po, he unfold the journey, no? In-unfold na yung journey to benefit of life surrendered to the will and way of God.
no? Kasi bakit si Jesus ang ating ipapalo? Siyempre po, siya naman ang modelo natin eh. Siya naman ang tatay natin, 'di ba? Siya naman yung pinaka-perfect, 'di ba? Perfect na Diyos na nagkatawang tao at nagkatawang Diyos, 'di ba? Diyos siya, no? Likas siyang Diyos, no? Na inabot niya tayo. At nakita natin na kahit nasa laman siya, nandun yung pag-surrender niya. Hindi lang sa way, pati sa will. Kaya nga lagi pong sinasabi, no, if there's a will of the Lord, there is a way. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na ano man yung dahilan nyo, mga bagay na hindi natin maisurrender, ikaw at ako, sa buhay mo ngayon, kung ano man yung bagay na hindi mo masurrender, yung pride mo, 'di ba? Yung bitterness mo, yung forgiveness mo sa ibang tao. Amen. Maraming bagay tayo na hinohold natin hanggang ngayon. Amen. Yung relasyon mong mali. Amen. No po, alam ko kung gaano kahirap, no, para sa isang tao na minahal mo pero alam mo namang mali yung relasyon mo kasi galing ako diyan eh. No po? Kaya minsan hindi ko po tinatakpan yung aking mga gawa. No po, hindi ko tinatakpan yung mga pinanggalingan ko. Kaya ako nakapagpapatotoo ng mga bagay, no, kasi when I start to surrender to Jesus, no, naging grateful ako. Kasi totoo, doon ko na-evaluate, doon ko na-concentrate, doon ko na-press on, 'di ba? Kung ano ang quality ng buhay ko, 'di ba? Hindi ko siya naging productive ako, nagkaroon ako ng nagproseso, nagkaroon ako ng dahilan, 'no po? Instead of asking na bakit ko ginagawa 'yon sa kabila ng makabutihan ng tao sa buhay ko. I am a sinner. 'No po? Kaya minsan matapang ako magsalita kasi I've been there. At hindi ko 'yun nagawa. Hindi ko 'yun nagawa ng sarili ko lang. 'Di ba? Ginusto ko na mag-surrender. Ginusto ko, pinili ko, dinesisyonan ko na mag-surrender sa will and way ng Panginoon. Amen? And si Jesus nung nabubuhay siya, nakita niya, pinredict niya, 'di ba? Pinredict niya kung paano siya mamamatay. Alam niya 'yon. 'Di ba? Kung paano siyang magsasuffer, kung paano siyang ire-reject. Amen? Kung paano siyang mabubuhay uli after 3 days, 'di ba? At anong ginawa niya nung sinasabi niya yun sa mga disciple niya? Anong ginawa ni Jesus kay Peter, 'di ba? Nung naririnig nila, okay. O ire-reject ako ng tao. Okay. Parang ganoon sila, yung mga disciple habang nakikinig sa kanya. Magsasuffer ako, 'di ba? I-deny ako ng mga tao. Okay. And then, but kailangan kong mamatay. Pero huwag kayong mag-alala, after 3 days, 'di ba? Mabubuhay ulit ako. I will raise back to life. Huh? 'Di ba parang nagulat sila, ha? Sandali lang, Jesus. Para sa kwento, no, ina-acting ko lang po. Sandali lang, Jesus, 'di ba? 'Di ba parang hindi naman siguro kakausapin ni Lord si Peter, no? Kung pang i-imaginein mo doon sa kwento, parang bubulungan na lang si Lord na bakit ka mamamatay? Parang gano'n. Saka pupunta, 'di ba? Ni-rebuke niya, no po. Sabi niya doon sa Mark 8:33 hanggang 38, no? Ni-rebuke niya po si Peter, sabi niya, "But when Jesus turned and looked at his disciple, he rebuked Peter. 'Get behind me, Satan,' he said. 'You do not have in mind that concern of God, but merely human concern.'" Papahanap po sa Tagalog. Mark 8 po, 33 hanggang 38. 34, verse 34, "Then he called the crowd to him along with his disciple and said, 'Whoever want to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me.' 35, "For whoever want to save their life will lose it. But whoever loses their life for me and for the gospel will save it. What good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul?" 37, "Or what can anyone give it in exchange for their soul? If anyone is ashamed of me and my word in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when he come in his Father's glory with the holy angels." Pakibasa nga po sa Tagalog. Sino pong pre? Mark 8:33 hanggang 38 po. Meron po ba?
Anong verse po? Ay, ano po? 33 po hanggang 38. Ayan. Yung makatarungang basa po, ano? Pag nagbabasa tayo ng Bible, dapat ano natin, kasi 'di ba? Pag pag nga sa pocketbook kayo nagbabasa, with feelings pa kayo dati, 'di ba? Sa mga kwento, 'di ba? Dapat ganun din sa Bible, no po? Saang Mark babasahin? Mark Mark Mark, 8 sorry po, po. 33 hanggang 38. Sabi po dito, pero humarap si Jesus sa mga tagasunod niya at saka sinabi kay Pedro, lumayo ka sa akin, Satanas, ay iniisip mo'y hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kundi ayon sa kalooban ng tao. Pagkatapos tinawag niya ang mga tao, pati na ang mga tagasunod niya, at pinalapit Pinalapit sa kanya, sabi niya sa kanila, ang sinumang gustong sumunod sa akin ay dapat unahin ang sarili, dapat ay handa niyang harapin kahit ang kamatayan alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Verse 38, kung ako kung ako at ang mga aral ko ay ikakahiya ninuman sa panahong ito, na ang mga tao'y makasalanan at hindi dapat sa Diyos, ikakahiya ko rin siya kapag ako na, anak ng tao, ay pumarito na taglay ng kapangyarihan ng aking Ama at kasama ang mga banal na anghel. Amen. Amen. Praise God. Maraming salamat po ate, no? So dito sinasabi ng Panginoon yung essence ng sinasabi ni Jesus tungkol sa sinasabi niya na if you want, kung gusto ninyo, sabi, 'di ba? If you want to save your life, sabi niya, if you want to find your life, hindi, yun yung naman ng mga verses, 'di ba? And if you want your soul to be peace, 'di ba? Surrender. Amen. Yun yung sinasabi ni God dito. Surrender your life to my way of life. Yun po yung sinasabi ni God sa mga disciple niya. At alam ko na ikaw at ako, isa ka na rin sa disciple ng Panginoon. So ito po yung sinasabi sa atin ng Panginoon, no? Hindi niya sinasabi or hindi niya inaano na kung kaya mo. Hindi niya sinasabi if you can. No, that's not the word of the Lord. If you can, no. Ang sabi niya if you want. 'Di ba? If you want to be my disciple. Hindi niya sinabing, if you can to be my disciple, no? Di ba? That's not the word. Ang gusto ni Lord, kung gusto mo na maging disciple ko. Yung willing ka, di ba? You are willing to embrace the distinction between the divine and human perspective. Sabi niya, di ba, nung nirebuke niya, hindi yan. Sabi niya, you don't have the mind that concern of God. Sabi niya kay nung nirebuke niya si sa verse sa 33 natin sa verse niya, but merely human concern. Hindi yun concern ng God, sabi ni Jesus kay Peter. That is the human concern, Peter. 'Di ba po? So dito makikita natin ang gusto ng Panginoon, 'di ba? I-embrace natin, 'no po? Gusto niyang maintindihan na embrace natin yung way ng Lord, hindi yung way natin. So siya yung magiging driver natin. Siya yung magiging buhay natin. So Jesus is expressing here that naiintindihan niya na po yung culture ng tao, yung desire, 'di ba? Ng gusto natin, yung honor na gusto natin dito sa mundong nito, yung publicity natin, yung reputation natin, na po. Na ito po yung progress ng buhay dito as human, alam ng Lord, 'di ba, kung paano ang mawalan, 'di ba? Kung paano kang pahalagahan, 'di ba po? Alam ng Panginoon. Alam ng Panginoon. But ang gusto ng Diyos sa atin, sa iyo at sa akin, no, ayon sa kanyang salita, is you should surrender to me. Alam ko rin yung mga human nature, anak, 'di ba? Alam ko rin yung mga desire mo, 'di ba? Pero ang gusto niyang desire, hindi yung desire ng human concern. Amen?
Kaya dito, ang gusto ng Lord, mag-surrender tayo sa Kanya. Kaya nga nung sinabi niya, yung message na yon, no, ang pinaka-message dito sa Mark 8:34 hanggang 38, ang pinaka-message doon, kinol niya, 'di ba, yung crowd to join his disciple. 'Di ba? At sinabi niya doon, anyone who intend to come with me has to let me lead. No, yun yung pinaka-message ng Lord. Kung gusto mo na maging disciple ko, hayaan mo akong i-lead kita. 'Di ba? Kaya sabi mo sa sarili mo, you're not in the driver's seat. 'Di ba? Sabi mo sa katabi mo, kung meron kang katabi, sabi mo, 'di ba? You're not the driver's seat. 'Di ba? You're not the driver's seat. Ang sabi ni Lord, I am. 'Di ba? So don't run from the suffering, 'di ba? Huwag kang tumakbo sa mga suffering ng buhay, i-embrace mo 'yon, 'di ba? Follow me. 'Yun yung sinasabi ng Lord sa atin. At sinasabi niya, and I'll show you how. No, ituturo ko sa iyo kung paano. No, kung paano mo tutulungan. Hindi yung katulad ng mindset natin na self-help is no help at all. Kaya nga sabi niya, if you want life, 'di ba? If you want to understand, 'di ba? If you want to find life, if you want to save life, if you want to save your soul and have peace, you have to surrender. 'Di ba? Kasi kung feeling mo sa sarili mo kaya mo lahat 'yan, hindi. Kaya nga sinasabi ko, ine-emphasize ko dito, hindi niya sinabing if you can, kasi hindi mo kaya. Alam ng Diyos na hindi mo kaya. Pero kung ikaw pinilit mo pa rin, 'di ba? Nagkakaroon ka ng self-sacrifice, 'di ba po? Ng way mo at hindi way ng Lord. Hindi mo kakayanin, 'di ba? Ang way na dapat nating pinag-aaralan po sa sacrifice na ginagawa natin is yun talagang for the glory of God. May mga sacrifice kasi na hindi for the glory of God. Amen? May mga sacrifice na selfish na po. Pero ang gusto ng Lord kasi yung mamatay yung laman natin, mamatay yung desire natin, mamatay yung mga bagay na akala natin totoo para sa sarili natin, pero ang totoo, nililin lang po tayo. Kaya sometimes hindi natin alam yung mabuti para sa atin. Kasi ang gusto lang natin yung mga wants natin at ayaw nating mawalan. No? That is the real us. 'Di ba? Yung self-sacrifice natin is our way, 'di ba? Hindi way ni Lord. Kasi we're saving ourselves. 'Di ba? Sinesave natin yung self natin. Yun yung ating sacrifice na tinatawag sa mundong ito. 'Di ba? Na parang hindi ko sasabihin kasi you're saving yourself. No, sinasakripisyo mo na manahimik kasi you are serving yourself na hindi makita or i-hide yung mga maskara na itinatago mo kung ano man ang tinatago mo at bagay na hindi mo ma-surrender kasi you will embarrass. No po, kasi nahihiya ka at mapapahiya ka sa bagay, no po. So, kaya nga po kailangan nating i-trade no yung ating mindset sa bagay na gusto po ng Panginoon sa atin. Kaya nga sabi niya, if any one of you are embarrassed over me, the way I'm leading you, when you get around your fickle and unfocused friends, know that you'll be an even greater embarrassment to the Son of Man when he arrived in the splendor of God, his Father, with the army of the holy angel. So how we find the strength in surrender? First is, wag yung human desire, sabi ni Lord sa kanya. Ang first point po natin is desire. 'Di ba? Pag sinabing desire, hindi po ito yung tinatawag hindi po ito yung tinatawag na may desire kasi ng ma-resolve mo lang, yung hindi mo siya ma-determine. May defined mo yung purpose mo, yung gusto mo, no po? Yun yung desire eh. Ang desire yung halimbawa, hindi ka na nagtitiwala noon. Pero, mas dinidesire mo pa rin na magtiwala. Kahit meron ka ng trust issue, kahit may mga taong nanloko sa'yo, di ba? Dinidesire mo pa rin na magtiwala kahit mahirap magtiwala. That is desire. Po, hindi siya yung parang hindi yung parang gusto mo lang kasi anong gusto mo ngayon? 'Di ba? Gusto kong kumain kasi yun yung gusto mong kainin. Hindi yun yung desire. Hindi yung desire na tinatawag ng Lord sa atin. Yung desire na gusto ng Panginoon sa atin, yung ma-determine natin, 'di ba? Kung paano natin i-define yung sarili natin
sa intended purpose na meron tayo at disenyo sa atin. 'Di ba? Yung ano yung kung gusto mo, anong gusto mo maging sa marriage mo, 'di ba? Ano yung desire mo na maging picture ng marriage mo in the future, 'di ba? Yung dinidesire mo, yung eager ka na maabot, 'di ba po? Yun yung desire. Hindi lang yung basta gusto mo ngayon, mamaya magbabago na isip mo, hindi ganon. 'Di ba po? Ito yung nag-i-intend na or nagmamark ng destiny mo. 'Di ba po? Yun yung desire. Yung alam mo na may mga plano ka, pinipin mo yung ganyan. Ito yung mark, 'di ba? Ito yung mapa na pupuntahan ko to. Tong Japan, dad. One day mapupunta ako sa Japan. One day mapupunta ako sa Amerika. One day mapupunta. Yun yung desire. 'Di ba? Yung may ginagawa ka habang hinahangad mo. 'Di ba? Andun yung intention. Intentional na ginagawa mo, na po? Andun yung performance mo. 'Di ba po? That is the sound of desire. Na maki-clear mo yung mind mo, 'di ba? Tatanggalin mo yung mga negativity, 'di ba? At sasabihin mo sa sarili mo na you want to trust again even though it's been hurt in the past. Yung bagay na I want my marriage to be healthy, 'di ba? And vibrant. I want to be a good parent and faithful friend, 'di ba? I want to be free from the addiction. 'Di ba? I have been wrestling. Wait, kung ano yung mga bagay na nakikipaglaban ka, na pagod ka na gusto mo nang makawala. 'Di ba? Kaya when you desire, you need to find the root of your heart na maging daan 'yon ng pagbabago. No po? Yung maging mark 'yon ng pagbabago na talagang gusto mong magbago. Kaya yun yung dinidesire. Kaya nga, Jesus is not asking if you can. Ang sinasabi niya dito, He's asking if you have the desire, there is a war. No po? May war dito being waged deep in our soul, driven the influence by our desire. Kaya nga sa James, 'di ba? Kaya ka natutokso because of your desire. 'Di ba? Kung ano yung nilalagay mo sa mind mo. Kaya sabi ni Peter, sabi sa Peter na sa 1 Peter 2:11, "Dear friend, I urge you as foreigner and exiles to abstain from sinful desire which wage war against your soul." 'Di ba po? Kaya nga yung distraction, 'di ba po, yung distraction or yung mga detour sa buhay mo na pwedeng mag-convict sa'yo, na po, nagko-convict sa'yo or nagwa-warn sa'yo sa pagpapahalaga mo sa buhay mo. 'Di ba? Ask God for a healthy desire. I-ask mo sa Lord yung healthy desire. Kasi sabi nga ni Lord, 'di ba, kung nabasa niyo sa Ezekiel, I will give you a new heart and I will put new spirit in you. I will remove from your heart. Aalisin niya daw yung heart of stone natin, 'di ba? Sabi niya yun, and I give you heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my law. 'Di ba kasi, bakit sinabing to keep my law? Kasi sabi ni Lord, if you love me, you obey me. 'Di ba? Kaya nilagay ni Lord yung mga law para makita mo para ma-determine mo kung ang ginagawa mo pa ba mali o tama. Amen? 'Di ba? Para yun yung pinaka-map mo yun eh, 'di ba? Pinaka-map mo yun para marating mo yung goal mo eh. Kasi yes, we are living by the grace, but then still kailangan mo pa ring malaman ng tama at mali. 'Di ba? Kailangan mo pa ring masunod ang Panginoon kasi that is the sign that you love Him. 'Di ba? Kailangan mo pa ring i-surrender. So if you want to be moved to follow Him, you have to surrender. Amen? Kaya want dito, hindi can. So point 2 po natin, deny. Deny. 'Di ba? Deny themselves. Kailangan daw, if you want, you have to deny. Deny. Una, desire, then deny. 'Di ba? This is much deeper than simple saying frequent no. No, hindi ito yung word na pag sinabing deny, no, no. Hindi ibig sabihin dahil nagsasabi ka ng no, you're denying. Na po? So, deny, sabi niya dito, to forget oneself, to lose sight of oneself and their self-interest, renounce ambition that are contrary to those of Christ. Lahat
ng mga contradict kay Lord, yun yung dapat mong i-deny. Lahat ng mga bagay, alam kong ikaw at ako, di ba? Alam mo yung mga bagay. At patuloy tayo nagpa-progress, patuloy nating inaalam yung mga bagay po na hindi mabuti at tama sa mata ng Panginoon. So it's an invitation from God to embrace a willingness to sacrifice something. Di ba po? Na sometimes, di ba po, sometimes, andun tayo sa comfort natin, sa mga convenient, na po, sa mga priorities natin, sa mga binavalue natin, na po. But everything, you know what? It's required to having a clear definition of your desire bago mo makuha, na po, bago mo makita yung mga bagay na i-deny mo. Kailangan ma-determine mo muna yung desire mo. 'Di ba? Who do you want to be? Sino ba'y gusto mong maging ikaw? Amen? What do you want your marriage to look like? Anong gusto mong marriage na mangyari sa buhay mo? 'Di ba? Kung ikaw ay single, ano yung desire mo na lalaki na mapangasawa mo? Amen? So, what do you want? 'Di ba po? Yun yung inaano dito, yung kailangan ma-determine mo kung ano yung mga gusto mo sa buhay mo bago mo masunod yung deny. Kasi kailangan may i-reject ka. Talaga may iso-surrender ka. So, how do you want your relationship to function? What kind of relationship do you want with Jesus? 'Di ba? Kasi bago mo ma-determine, 'di ba, yung mga bagay sa paligid mo, sabi nga ni Lord, una siya muna eh. Paano yung gusto mo relasyon sa Diyos? Pag nalaman mo kung paano yung gusto mo, yung paano mong gustong makipagrelasyon at malaman mo kung paano makipagrelasyon ng Panginoon sa'yo, it's so easy for you to deny. Na po, at alam ko na bilang tao, kapag tayo nasa laman, mahirap talagang i-deny. Kaya nga, be careful of embracing things you should deny. Baka may mga bagay na dapat dinideny mo na hanggang ngayon, yakap-yakap mo pa rin. Alam mo kung bakit? Because they grow the distance between your desire and destination. Kapag hindi mo nalaman ang desire mo at hindi mo dinina yung mga bagay na dapat mong dinidistansya na at hanggang ngayon nandyan ka pa, it will affect your desire and destination. Kaya paano maipaprocess na itry mo na i-save yung buhay mo? Na i-save yung buhay mo. At, di ba? At wag mawala yung soul mo, di ba? Na ma-lose it. Sabi ni Lord. Kasi yun yung gusto niya, yun yung sinasabi niya sa atin. Amen? Kailangan magkaroon ka ng willingness. Hanggat hindi mo nakikita yung gusto mo sa buhay mo, or hanggat hindi mo yung dinideny yung mga bagay na dapat dininay mo matagal na panahon na, hanggang ngayon nandiyan ka pa rin, alipin ka pa rin, nakakulong ka pa rin. Si Jesus, sa Luke 22:42, sinabi niya, Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but your will be done. Diba? Even Jesus itself, Diyos na po siya, diba? Dininay niya yung kanyang sarili to be the example sa ating lahat. No? Kasi that is the meaning of surrender. That is fully surrender na ginawa ng Lord. No? To the will of God. Diba? Natatandaan nyo, nung sinurrender niya yung kanyang will sa Panginoon, diba? He found the strength. Diba? Nagpadala yung Diyos Ama ng anghel para palakasin siya. Hindi ka nag-iisa sa mga panahon na akala mo kapag nag-surrender ka, magiging kahinaan mo yun. O magiging talunan ka. O kapag ginibmap mo yung maling relasyon na yan, yung addiction na yan, or drugs na yan, sigarilyo, or ano pang mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon, at di niya way para sa'yo. Kaya lagi ka magiging talunan at broken. Because you choose to be like that. Yan yung gusto mo eh. Di ba? Yan yung dinidesire mo. Kasi I believe, di ba? Pag dinidesire mo si God sa buhay mo, He will help you. Kaya lang, you have to surrender to find your strength. Kaya nga Jesus decided to embrace the cross. Will you? Di ba? Yun yung tanong ng Lord sa atin eh. Kasi ito, sinabi ni Lord to, Jesus desired to save you first, before you. Jesus desired to deny Himself before you.
He is the example. Naging modelo siya. No, ginawa niya to kasi iniisip ka niya. Hindi ka pa pinapanganak, Ate Johnsky. Hindi ka pa pinapanganak, Ate Marichu, Ate Gerani, Ate Mary Ann, Ate Crisel, Ate Pem, Ate Gina, Ate Brand, Ate Lovely, Ate Vel, Ate Eve, Ate Kat, at Kuya Pong, di ba? Ate Rosie, even myself. He embraced the cross. He decided to embrace the cross for you and for me. So, ang third point po natin, embrace the cross and follow Him. Ang symbol ng cross sa atin, di ba? Ang symbol ng cross, ano po? Execution. Di ba po? Symbol of execution, extreme suffering, reserved for criminal, and it was plain sight. Di ba? Doon tinapako yung mga makasalanan noon. At si Lord naging makasalanan because of you. He embraced the sin because of you. Because of me. Amen? Kaya kailangan i-embrace natin yung mga challenge and difficulties that might result in following God. Publicly. Hindi tinatago. Diba? Hindi tinatago. Pag mahal mo si Jesus, hindi tinatago. Pag mahal mo si Jesus, nakikita yung presensya. Kasi sabi niya, kapag kinahiya mo siya, di ba sabi niya sa word natin, kakahiya ka din daw niya sa Ama. Kaya, kailangan makita natin po yung commitment natin dito. Makita natin yung commitment natin sa Panginoon, kung paano yung personal natin na pamumuhay, kung paano tayo nagiging comfort sa atin at yung mga social na ginagawa natin sa buhay natin. Na po, ano yung mga bagay na ini-embrace mo sa community mo, sa pamilya mo, sa kaibigan mo, 'di ba mo, pakikipag-socialize mo sa ibang tao. Ano yung mga ini-embrace mo, na embrace mo pa? 'Di ba? Kasi na-embrace mo pero hindi mo dapat ini-embrace. Ang sinasabi ng Lord dito sa atin, embrace the cross and follow Him. Amen? Kung itong cross na to is sacrifice, 'di ba? To embrace a life of service. Embrace faithfully. Yung mayroong obedience sa Panginoon. Kaya nga, dito yung taking up the cross means you fully surrender to the Lord, to the way of Jesus, and follow Him to find strength. Amen? Naranasan mo na ba yung parang wala ka ng pag-asa, walang-wala na, pero nung sinurrender mo kay Lord, biglang nagkaroon ka ng strength? Hindi mo maipaliwanag kung bakit, di ba? Kasi si God kasi kumikilos siya eh. Di ba? Even you don't see, kumikilos siya. Di ba? Kahit hindi mo nararamdaman, kumikilos siya. Kahit hindi mo nakikita, kumikilos siya. Kasi hanggat may will at pangako ang Panginoon, there's always a way para sa Kanya. Even in miracle way, gagawa po ang Panginoon. Kaya nga kailangan ma-emulate natin yung faith na duplicate po ng katulad ng behavior ni God. Kaya nga, 'di ba, ang ganda ng sinabi po ni Apostle Paul sa kanya, na pag sinabi how you expresses what it means to you when you carry our cross. Sa Galatians 2:20 sinabi niya, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ live in me. The life I now live in the body. I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Kaya, isurrender natin, sabi natin sa sarili natin, na po ngayong oras na to, Lord, I surrender. Diba? Sa'yo. Diba? I surrender my life to you. Yung Diyos na nag-surrender din ng buhay para sa'yo. Kasi yun yung ginawa ni Lord. Kaya yun yung pinapagawa niya sa atin. Kaya nga, follow me, sabi ni Lord eh. Kasi alam mo kung bakit? Si Lord muna ang unang nag-surrender. Amen? And He found strength with that.
At naging kalakasan niya yun, hindi yun kahihiyan para sa kanya. Kung kakahihiyan ang tingin sa kanya ng mga tao, sa maraming tao sa paligid niya na nakapako siya sa krus, sa kanya hindi. It is victory sa kanya kasi iniisip kanya nung panahon na yun. Iniisip niya tayo nung panahon na yun. Yun yung nagbibigay ng lakas sa kanya. Na kapag natapos na to, di ba kahit gustong-gusto niyang tanggalin sa kanya ng tatay niya pa, but your will be done kasi yung pagmamahal mo sa kanila. Di ba sabi ni Jesus, yung pagmamahal mo sa kanila. Kahit ang hirap-hirap para sa kanya, dinisay ng Diyos, dininay niya at in-embrace niya yung cross. Kasi ikaw yung tinitingnan niya. Kasi ikaw yung nakikita niya. Kasi magkakaroon ka ng victory. Magkakaroon ka ng extension sa Father kapag ginawa niyo yun, pag natapos yun. Pero ikaw ngayon, tanungin mo yung sarili mo. Ikaw at ako, tanungin mo yung sarili mo. Would you consider finding strength in surrendering? Pwede mo bang i-considera yung, di ba? Para matagpuan mo yung buhay, para matagpuan mo na hindi maligaw yung soul mo, para magkaroon ka ng buhay na, yun yung gusto ng Lord sa'yo, eternal. Eternal yung gusto ng Panginoon sa atin. Buhay dito na masagana sa mundo at buhay sa Kanya kasama niya. Amen? Na matagpuan mo rin sa puso mo kung paano naging strength ka ng Diyos. Ikaw din sa sarili mo, matagpuan mo na maging strength mo siya. To surrender everything, yung mga bagay na hindi mo nabibitawan. Na hindi siya, wag mo siyang isipin na kahinaan, kundi it will be your strength. Diba? Surrendering is strength. Hindi po siya weakness, hindi siya defeated. Dahil yung surrender, nung simula ng ginawa ni Lord yun to the Father, andun po yung victory na natagpuan niya. Kaya nga po, if you want, di ba, na hindi ka na masaktan, di ba po, na hindi ka na magpabalik-balik sa dating defeat and failure na life ng buhay mo. Di ba? Try to surrender. Try to surrender sa Lord. And it will be your strength. Na po, yun yung tatandaan natin. Hindi dahil nakikita tayo ng tao na may mga pagsubok tayo at paghihirap tayo. It's our weaknesses. Na po, sa Panginoon, it's our strength. Lalo na if we know, at if we learn, and if we understand that the secret of surrendering, na po, is a strength. Purihin po ang Panginoon. No pa, kaya tayo po, yung points dito na mag-desire ka, na mag-deny ka, and embrace the cross and follow Jesus. Hindi ko po alam kung ano yung mga pinagdadaanan ninyo, ano yung mga dapat na dinideny nyo, matagal na dapat po dinidesire natin, matagal na. Na po, at yung mga bagay na ini-embrace mo. How you want to be. Tanungin mo yung sarili mo ngayon. What relations you want to be. Ano ba yung pangarap mo? Ano ba yung gusto mo mangyari sa pamilya mo? Diba? Ano ba yung gusto mo? Tinatanong tayo ng Panginoon ngayon, anak, ano ba yung mga gusto mo? I-surrender mo sa akin. Kasi alam kong hindi mo kaya mag-isa. Pero subukan mong i-surrender sa akin. I will strengthen you. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, thank you po, Panginoon, sa mensahe na to, Lord, na aming narinig, Panginoon, at tinuro mo sa amin on how we portion our life sa message na to, Panginoon, na makita namin sa buhay namin, Panginoon, at ma-invite namin yung aming mga sarili to surrender to you, Lord God. Dahil alam mo kung ano yung mas better sa buhay namin. Dahil alam mo, Panginoon, na ito yung magpapalapit sa amin closer to you, Father God. Na lalo mo kaming tutulungan, Panginoon. If we learn how to understand, Panginoon, and if we learn to find the strength through you, by surrendering ourselves, our life, Panginoon, enable for us, Lord God, to achieve, Panginoon, Lord, yung goal na gusto mo sa amin, Ama, na if we want to save our life, if you want us to find our life, that if we want our soul to be at peace, we should surrender our life through you as you surrender your life through your Father. Lord, you are our Father.
And I believe, Father God, that to be with you is to follow you, to love you, to obey you, and to have fear on you. Thank you sa umagang ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, nagkaroon ito ng aral, Panginoon, at may mapulot kami, Panginoon, na inspirasyon on how you deny yourself and surrender the will of God and found strength dahil sa tulong ng iyong Ama. Lord, we ask, Panginoon, na patuloy mo kaming pagkalooban ng strength, Panginoon, Lord, para makita namin yung aming purpose and divine purpose, Panginoon, hindi sa human concern, kundi sa will mo at sa way mo. In the mighty name of Jesus, I pray. Bless us, O Father God, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Glory to God po, and God bless po sa bawat isa.